Bila ng isang patuloy na legal na hamon mula sa mga environmentalist group, kinumpirma ng Kagawaran ng Public Works and Highways sa Davao Region, DPWH Davao, na ang pagtatayo ng 23 billion pesos Samal Island Davao City Connector, SIDC, Bridge Project, na kilala rin bilang Davao Samal Bridge, ay nagpapatuloy bilang pinlano. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Sa huling bahagi ng April 2025, ang Samal Island Davao City Connector, SIDC, na proyekto, na kilala rin bilang Davao Samal Bridge, ay gumawa ng makabuluhang pag-unlad, na higit sa 12% sa pangkalahatang pisikal na nagawa, sa kabila ng pag-unlad na ito. Ang proyekto ay nahaharap sa isang legal na hamon sa mga tagapagtaguyod ng kapaligiran na nagsumite ng isang sulat ng kalikasan sa Korte Suprema, na binabanggit ang potensyal na pinsala sa mga coral ecosystem. Ang DPWH, gayunpaman, kinumpirma na ang konstruksyon ay magpapatuloy bilang schedule. Sinabi ng tagapagsalita ng DPWH Davao na si Dean Ortiz, sa isang eksklusibong pakikipanayam noong Miyerkules, May 21, 2025, na ang proyekto ay patuloy na umuusbong at nananatili sa pagsubaybay para sa pagkumpleto ng 2027. Kinilala niya ang pagkakaroon ng patuloy na mga kaso ng pagkuha na may kaugnayan sa mga isyu sa right-of-way sa Davao City, ngunit binigyang diin na ang mga ito ay hindi makabuluhang nakagambales sa pangkalahatang timeline ng konstruksyon. Ang proyekto ng SIDC ay isang 3.9 kilometrong, 4 na linya na tulay, cable-stayed bridge na may ugnay ang Barangay Limao sa isla ng lungsod ng Samal sa R. Castillo daang Maharlika Junction sa Davao City, na tumatawid sa Pakiputan Strait. Ang tulay ay magtatampok ng isang vertical na pag-navigate clearance na 47 metro at inaasahang mapaunlakan ang hanggang sa 25,000 mga sasakyan bawat araw, na makabuluhang babawasan ang oras ng paglalakbay sa pagitan ng Samal at Davao City mula 30 minuto sa pamamagitan ng ferry hanggang sa 5 minuto lamang. Kapag nakumpleto sa pamamagitan ng 2027, ang tulay ay inaasahan na makabuluhang mapabuti ang pag-akses sa Davao City at Samal Island, pagmamaneho ng paglago sa turismo at pang-ekonomiyang aktibidad sa buong rehiyon. Ang SIDC ay malalim na konektado sa pampulitikang pamana ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, bilang bahagi ng kanyang Build na programa. The bridge has been touted as a symbol of progress and connectivity for Mindanao, at isang layunin na rin ay pagbutihin na rin ang koneksyon sa buong bansa sa pamamagitan ng pagbibigay ng mahahalagang link sa transportasyon na makabuluhang mapahusay ang kalidad ng buhay para sa mga Pilipino. Samantala, puspusan ang konstruksyon para sa tulay na makakonekta sa munisipalidad ng mainland ng Lopez, Quezon sa Alabat Island, sinabi ng Kagawaran ng Public Works and Highways, DPWH, Calabarzon kamakailan. Ang proyekto, na tinawag bilang Maharlika Secondary Road, MSR, Junction Kanda-Honda-Guarama Point Bridge, ay ang unang tulay na pinondohan ng lokal ng DPWH-4A sa region na naglalayong magbigay ng seamless access para sa mga residente at negosyo, pagbabawas ng oras ng paglalakbay at pagtaguyod ng kalakalan, turismo, at pang-ekonomiya, mga pagkakataon sa mga pamayanan ng baybayin at isla. Sa panahon ng Philippine Information Agency Sulong Calabarzon Program, binigyang diin ng DPWH Region 4 isang direktor na si Jovel Mendoza na ang proyekto ng infrastruktura ng landmark ay makabuluhang bawasan ang pag-asa sa mga ferry at bangka, na kasalukuyang paraan ng transportasyon sa pagitan ng Lopez at Alabat Island, na maaaring hadlangan ng mga kondisyon ng panahon.
Ang Kanda-Honda-Gua Roma Point Road ay isang lokal na pinondohan na proyekto na makakonekta sa bayan ng Lopez at bayan ng Alabat. Ito ay isang malaking bagay para sa mga residente dahil ang Alabat ay isang malaking isla. Kapag ikinonekta natin ito, ang mga dati nang gumamit ng watercraft ay makakapunta sa Alabat Island mula sa Lopez gamit ang tulay, paliwanag niya. Inilalaan ng DPWH Calabarzon ang 7 bilyon pesos para sa 11.4 kilometers na proyekto, isang milestone sa pagtulak ng gobyerno para sa inclusive na paglaki sa mga rehiyon sa pamamagitan ng pag-unlad ng infrastruktura. Sabi ng direktor, ito ang kauna-unahang pagkakataon na magtatayo tayo ng tulay na may kadakilaan na ito na pinondohan ng lokal at ipinatupad ng tanggapan ng rehiyon. Ang tulay ay nakikita na mahalaga sa pagpapalakas ng mga industriya ng agrikultura at pangisdaan, na siyang gulugod ng ekonomiya sa Alabat Island. Sa mas mahusay na pag-access sa mainland, ang mga lokal na producer ay maaaring dalhin ang kanilang mga kalakal sa mas malaking merkado ng mas mabilis at epektibo ang gastos, sa gayon ay madaragdagan ang kanilang kita at kompetisyon. Kapag nakumpleto, ang tulay ay ang pinakamahabang over-the-water link sa Calabarzon. Sa paglipas ng mga taon, ang pangangailangan para sa isang pagkonekta ng tulay ay ginawang mas maliwanag dahil sa umuusbong na mga pangangailangan ng mga tao sa Alabat Island. Ang tulay ng Roma Point, na kilala rin bilang Alabat Bridge, ay isang tulay na pinatnubayan ng cable na nag-uugnay sa Alabat Island sa lalawigan ng mainland Quezon sa Pilipinas. Ang konstruksyon sa 1.7 kilometrong tulay ay nagsimula noong 2018, noong March 2020, foundation posts for the bridge were in place.